Pickpocket sa Roma, binugbog ng Pinoy. Bigyan natin to ng magandang reaction video. Panoorin natin. Filipina! Filipina! What's the problem with the Philippines? Nangasap talaga eh, no? Oh? What's the problem? It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's Oh, okay. amba-amba, hindi naman tinuloy. Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. Mga Leave it, leave it, leave it, leave European it. It's talaga okay, na it's to, okay, no? relax, Puro relax. angas lang. Not until we get off, relax, relax, it's okay. Yung isa niyang It's kasama, okay, oh, yung relax, relax, nakasombrero. relax, relax. Relax, relax. Yan, itong Relax, Pinoy yung relax. nakapula, yung nakasombrero, yung nakasalamin. Ayan, oh. Natamaan siya, pero kita nyo, yung Pinoy na isa, yan. Yung nakabag, rumesbak din. Ayan, tapos yung nakapulang Pinoy, ayan, no? Na corner niya, talagang kawawa yung pickpocket. Yan, no? Pinaulanan na ng suntok. Grabe. Oh, may tadyak pa. Ayan, no? Kawawa, pineper spray. Dapat lang yan kasi para temporary blindness, di siya makakita. Yan, syempre, yung mga tao natakot. Yan, hindi sila dispensa. He's a pickpocket! He's a pickpocket! Yun, no? What's your wallet? Dapat lang yan. Ulang pa nga yan, eh. It's okay, Ulang pa yan. Umaarte lang yan. Kuwari, nasasaktan. Oh? let's get off here, let's get off here. Let's get off here. Inawat na lang siya. Hindi inawat ng mga foreigner yan, eh. Wala, kawawa. Iyak-iyak, oh. Pagkatapos kayong nakaw at Sorry, we had to kunin spray yung them, mga sorry. belongings Sorry. sa ibang tao, ganyan kayo, iiyak-iyak kayo. Congratulations dun sa Pinoy na nambugbog nung pickpocket. Pinapakita lang talaga natin na ang dugong Pinoy dugong palaban at dugong mandirigma at hindi tayo basta-bastang pwedeng babastusin at hahamakin. Lalo na kapag may mga nakarinig na ganyan sa harap ng mga dayuhan, no? Dahil kahit na ito, minamaliit man tayo at binabalahura, hindi tayo pinaprioritize ng bangag na administrasyong ito, dapat may dangal pa rin tayo at magparespeto pa rin tayo kahit saan mang parte ng mundo tayo mapunta. At eto, no, ang masasabi ko dyan sa pangyayaring yan, kudos talaga, congratulations dun sa Pinoy dahil nga yun, unang-una, yung ginagawa nila na paghahunting sa mga pickpocket na yan, no, yan ang balita ko yan talaga ang gawain ng mga Pinoy na yan, no. Kasi sila yung gumagawa ng trabaho na dapat ginagawa ng mga pulisya dyan. Pero yun nga, parang tamad tsaka talaga ang pangit ng enforcement ng implementasyon ng batas dyan sa Europa. Hindi ko alam kung bakit, no? Talagang ang lamya. At yan nga, yung mga ganyang klase ng mga magnanakaw, mga pickpocket, kadalasan dyan, ang tinitira ng mga yan, mga turista, lalo na kapag sa mga subway stations, no? Nangyari na yun sa akin talagang nanakaw sa akin, hindi basta-basta nagamit, cellphone o 3 milyon piso na halaga ng gold chain 916, napakakapal sa Netherlands yan. Mamaya pag-usapan natin, no. Pero ito nga, yung trabaho ng mga pulis diyan, hindi nila ginagawa talaga, kaya yung mga nahuhuli na pickpocket, no, kung mahuli man sila, balik din the next day sa kanilang normal na gawain, yung pagnanakaw o yung pangpipickpocket. Kaya talagang delikado, hindi safe diyan sa mga lugar na yan, yan ang masasabi ko, no. At yan nga, nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman tayo ganyang binabastos. Mapansin nyo noon sa unang part ng video, inaasar-asar yung Pinoy na Pilipina, 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 although tunog bangag yung yung lalaki, no. Ganyan talaga pag mga bangag, no. Yung mga katulad ng nasa administrasyong bangag na ito. Talagang kung makapangasar sila at talagang makapanghamak ng Pinoy, no, talagang akala nila kung sino sila maaangas. At yan nga, talagang rumesbak nga yung Pinoy. At yun, nabugbog nga nung bandang huli itong mga pickpocket na ito, no. Ito lang pangyayari na yan, no, may kukonekta ko rin sa nangyari sa akin nung ako'y nasa Netherlands. Dahil nga, nung nag-travel ako dyan, no, yun nga, alas 12 ng madaling araw halos noon, tapos sa subway station, baliktad, nung pangyayari nung sa akin, walang tao na. Ako na lang, maglalakad na ako pabalik ng hotel ko, tapos may 3 lalaki. Para mga kabataan pa na sumunod sa akin. Hindi ko naman alam na hindi talaga safe dyan sa Europa, no. Tinanong ako kung Espanyol o English yun. Tapos yun nga, inisprayan na ako ng pepper spray sa mata tayo, no, kung ano mang chemical, no, talagang nahilo ko, tapos parang nabulag ako temporary. Tapos agad-agad nun, wala pang, ang bilis lang talaga, wala pang 2 seconds 1 second lang ata, hinablot na nung nasa likod ko
yung kwintas ko. Tapos, silang tatlo, sabay-sabay nang tumakbo. Syempre, boxer din tayo, di ba? Nag-amateur tayo dati. Hinabol natin sila. At yun nga, nagkahabulan kami almost 10 minutes hanggang sa nawala na sila ng hininga. Napagod, in short. Umakyat na dun sa mga bahay doon. Yung isang bahay na yun, akala ko lalabas pa sila. So, inintay ko lang. May dala din akong kutsilyo nun. Willing ko naman tirahin talaga, no? For self-defense at para mabawi yung gamit ko. Pagkakamali ko nun, hindi na lumabas. Yung pala, lumabas dun sa kabila, dun sa exit point. May exit point pala yung mga bahay sa Europa, hindi ko alam. Dun sa likod ng bahay. Kaya talagang nang hinayang ako, talagang galit na galit ako. Yung mga pulis pa nun, hindi man lang naibigay yung CCTV footage sa akin nung hanggang umalis na ako. At yan nga, sa sobrang galit ko nun, talaga sinabi ko sa investigador nun ibigay nyo sa akin kahit picture lang. Hindi daw pwede for confidential reasons. Sabi ko, ibigay nyo na lang sa akin, labas na kayo sa trabaho nyo, ako na magtatrabaho dyan. Kahit sa ang lupalop ng mundo, pupuntahan ko yan kahit sa ibang bansa. Kasi daw, dyan sa Europa, lalo na dyan sa Schengen area, no? Pag sila, pwede silang pumunta by train sa ibang bansa. Halimbawa, Netherlands to Spain, Netherlands to Germany, or Belgium, no? Hindi kailangan na passport, ipapakita pa. Train lang. So, yan ang ginagawa ng mga ganyan mga magnanakaw dyan, no? Parang under sila sa isang sindikato. Kaya sabi ko, hanapin ko kahit sa Romania pa yan. Tinatakot-takot pa ako ng investigador, baka daw sa Bulgaria pa. Sabi ko, pupuntahan ko doon, walang problema. Ubusin ko pamilya nila, sabi ko. Sabi ko ganun, sa sobrang galit ko. Talagang hindi ko alam kung may conspiracy nangyayari, no? Doon sa parte nung investigador o ano. Kasi marami din ako nababalitaan na ganyan na may mga kabilang na nasa law enforcement sa isang sindikato, no? So, hindi natin alam. Isang punto rin yan. So, yan nga. Sa nangyaring yan, talaga lang masasabi ko na dun sa banda ng pangasar, no, panghahamak sa mga Pilipino na hindi tulad nung panahon ni Tatay Digong, talagang ang mga dayuhan, ang mga taga-ibang bansa, may respeto sa atin. Ang taas ng tingin sa mga Pilipino nun. Imagine niyo si former President Rodrigo Duterte na-feature pa doon sa Times Magazine, di ba? Kaya talaga nagre-reflect ang respeto sa kanya sa mga bawat isang mamamayang Pilipino na nagta-travel all around the world. Kahit yung mga OFWs pa natin, talagang nire-respeto ng mga banyaga noon. Hindi katulad ngayon na talagang minamalit, hinahamak, na talagang dinidiskrimina. Dahil nga nakikita nila na ang bangag na administrasyon natin, ang gobyerno nating bulok, walang ginagawa para mapanagot ang mga may sala dyan sa flood control. Ang administrasyong bangag, tinutulunggis lang ang mga taong bayan, ang mga constituents nila na hindi tayo pinapriority, niloloko-loko pa tayo, binabaliwala. So ano pang titingin sa atin ng mga foreigner na yan? Ano pang pagtingin ng kanilang ibibigay sa atin o respeto, di ba? Kung sarili nating gobyerno, hindi nga tayo matutukan di talagang ganyan, tutulunggisin na lang din nila tayo. No? Kaya talagang nakakaawa ang mga Pilipino ngayon na nasa ibang bansa, no? Tsaka nakakagalit din at the same time dahil nga yan, may epekto talaga ang mga nangyayaring internal problem sa bansa natin, no? When it comes to going outside the country, no? Pag nagbakasyon kayo, halimbawa, itry nyo kahit isang bansa lang. Hindi kayo makakatakas kahit isang experience ng racism o discrimination. Sinasabi ko yun sa inyo, no? At talagang ako napakaraming beses na hindi ko na nga mabilang sa dami, no? Kahit na hindi nila alam na Pilipino tayo. Once na nalalaman nilang Pinoy tayo, kapag sinabi ko, pag nakikita nila yung passport ko, doon nagsisimula ang kanilang pangmamaliit at panghahamak, no? Talagang totoo yan. Alam niyo yan sa sarili niyo, lalo na yung mga OFWs at mga nakapag-travel na sa ibang bansa, no? So yan, talagang nakakadismaya lang na talagang yan nga, kahit yung mga ordinaryong Pilipino, inaasar-asar lang, no? Yan nga, yung sa video na yan, no? Pero at the other side naman, maganda pa rin dahil pinakita ng Pinoy na ito yung kanyang katapangan at talagang yung prinsipyo niya na nilalabanan nila yung mga ganun. Ine-expose nila yung mga pickpocketers dyan sa Europa, particularly dyan nga sa Roma, sa Italy, no? So, sana lang maging safe pa itong mga Pinoy na to. Huwag silang mapahamak one day, no?
At kung ako sa kanila, ipagpatuloy nila yung ganyan dahil nga maganda naman ang kanilang hangarin o kanilang advocacy, no? Na para ma-expose yung mga ganyan mga tulisan at talagang yan nga, kahit pa paano mabawasan din ang krimen at mga insidente ng pagnanakaw o pickpocketing dyan sa mga subway stations dyan sa Europa. So hanggang dito muna tayo mga Kanoypi at lagi ko lang kayong i-remind na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.